ang pagkabigo ng World War Romualdez at ang paglantad sa tunay na kaaway. Sa loob ng nakalipas na mga buwan, naging saksi tayo sa isang sopistikadong anyo ng information warfare. Billions of pesos o baka nga bilyon-bilyong yuan ang ibinuhos para sirain ang reputasyon ng isang tao, si dating Speaker Martin Romualdez. Gamit ang chismis, kasinungalingan at propagandang pinondohan ng China, sinubukan nilang lasunin ang isipan ng bawat Pilipino. Ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. Tapos na ang usok manggera at ang mga troll na binayaran para maghasik ng kaguluhan ay bigong-bigo. Ang kampanyang ito ay hindi kailanman tungkol sa hustisya o katotohanan. Ito ay isang planadong destabilisasyon para pahinain ang Administrasyong Marcos at bigyang daan ang isang pro-China presidency sa ilalim ni Sara Duterte. Sa kabila ng ingay sa social media, naging malinaw ang pahayag ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senador Ping Lacson. Walang ebidensya para man lang simulan ang isang preliminary investigation laban kay Romualdez. Mahalaga ang katotohanan ito. Sa isang sibilisadong lipunan, hindi tayo nagpapakulong ng base sa TikTok trends o Facebook memes. Hindi tayo nagpapataw ng parusa dahil lang sinabi ng mga troll farm. Nakita na natin ang panganib dito noon sa kaso ni Laila de Lima na nabilanggo dahil sa tindi ng propaganda. Pero ngayon, hindi na tayo papayag na baluktutin ang mga institusyon para lang pagbigyan ang mga propaganda mobs na nagkukunwaring makabayan pero amoy iyuan ang bulsa. Pagkatapos suriin ang mga testimonya, budget documents at sworn statements, napatunayan ng komite na walang basihan ang mga akusasyon. Sa madaling salita, huwag pilitin kung wala talaga. Kung titignan nating mabuti, ang paninira kay Romualdez ay isang malaking diversionary tactic. Habang abala ang lahat sa panonood sa kanya, may mas malalim na bulok na kumakalat sa kampo ng mga Duterte, ang kampong pinakamaingay magparatang. Habang pinupuntirya si Romualdez, tahimik na nagmamaniobra ang mga pangalang nakasulat sa itim at puting budget sheets. Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Bongo, Cheese Escudero, at ang pinakamatindi sa lahat, si Paulo Duterte. Narito ang mga katotohanang hindi mababanggit sa mga comment section ng mga troll. Una, 51 billion sa Davao. Ang pondong ibinuhos sa flood control sa bakuran ni Paulo Duterte ay hindi lang kahina-hinala. Ito ay isang malaking insulto sa ibang rehiyon. Bakit mas malaki ang pondo ng isang distrito kaysa sa buong probinsya ng iba? Pangalawa, substandard at ghost projects. Ang mga partial findings ng Blue Ribbon ay direktang nagtuturo kina Jinggoy at Villanueva base sa procurement records at hindi sa chismis lang. Pangatlo, Bongo at infrastructure. Sa kabila ng pagkawala sa poder, nananatiling malaki ang impluwensya ni Bongo sa procurement at mga paboritong kontraktor. Ang World War Romualdez ay isang full-blown psy-war. Ito ay tungkol sa gaslighting sa publiko. Sinasakripisyo ang reputasyon ng isang tao para protektahan ang isang gumuho ng political bloc na lunod sa kasakiman at katapatan sa dayuhan. Sila ang mga taong gumagamit ng pro-China narratives, mga taong minaliit ang ating panalo sa West Philippine Sea at mga taong nagtatangkang lansagin ang soberenya ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagmamaniobra sa budget. Sila ang mga totoong may trail ng anomalya. Sila ang tunay na may dumi sa kamay. Hindi sapat na napatunayang walang kasalanan si Martin Romualdez. Ang mahalaga ay ang pagkakalantad ng malaking kasinungalingan. Ginamit nila ang hustisya bilang sandata, nilunod ang katotohanan sa mga hashtag at inaksaya ang oras ng Senado. Higit sa lahat, minaliit nila ang talino ng bawat Pilipinong naniniwala pa rin sa due process at tunay na accountability. Wala nang kaso kay Martin Romualdez dahil wala naman talagang kaso sa simula pa lang. Ang dubi at anomalya, lahat iyan ay nasa kabilang panig, sa panig ng mga DDS. Ngayon, mayroon tayong pagpipilian. Patuloy ba nating hahayaan ang mga troll na diktahan ang katotohanan? Hahayaan ba nating makatakas ang mga tunay na mandarambong habang abala tayo sa mga gawa-gawang kwento? Tapos na ang World War Romualdez, pero ang laban para sa dignidad ng ating bansa ay nagpapatuloy. Ngayong alam na natin kung sino ang tunay na kaaway at sino ang nagpapakain sa mga troll, panahon na para sa tunay na paniningil. Dapat matapos na ang paghahari-harian ng mga taksil sa bayan. Panahon na para sa tunay na pananagutan. La
Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutosang kainin tayo. Lagi silang gutom hanggat may natitira. Sasagpangin nila mga walang kaluluwa. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami